May balak ka bang maglabas ng Kawasaki Big Bikes? Tamang-tama ang video na ito para sa'yo dahil ngayong araw ay magbibigay po ako ng latest price update para po sa lahat ng mga Kawasaki Big Bikes dito po sa branch. At kung ang hinahanap mo ay sports racing bike, sports touring bike, mayroon din po tayo ritong adventure bike, on and off-road bike, cruiser bike, ATV at naked touring bike, panoorin nyo po ito hanggang sa dulo dahil baka nandirito na ang hinahanap nyo. Samahan niyo po ako ngayong araw. Silipin nating lahat. Tara! Ito pong nandirito sa harapan, ito po ang Kawasaki Ninja 650. Isa po itong sports bike. Ito pong kanyang main headlight, naka full LED po ito pong kanyang high beam at low beam. Napakatulis din po ito pong kanyang mga pangil. At mayroon po itong winglet rito po sa bandang gilid. At nandirito naman po sa bandang ibaba, ito pong kanyang LED na turn signals. Clear color po ito pong kanyang windscreen at adjustable naman po ito pong kanyang mga side mirrors. At ito po ay naka-telescopic fork dito po sa kanyang front suspension, naka-dual rotor disc brake na flower design, with 4-pad caliper na Nissin brand, with dual channel ABS po yan. At ito po ay naka-cast wheel na black color at ang sukat po ng kanyang gulong rito po sa harapan ay mayroong sukat na 120 by 70/17, tubeless po yan. At ito pong kanyang meter panel display, naka-digital po yan. At pagdating po sa kanyang mga button selectors, meron po siyang high beam, low beam, may passing light, meron siyang selector dito, nandirito po yung kanyang turn signal selector, horn, at may hazard button. Habang dito po sa kabila, meron po siyang engine kill switch, at nandirito yung kanyang electric starter. Itim po ang kulay nito pong kanyang ma-handle grip, habang chrome color naman po, ito pong kanyang mga brake levers at ito po pala ay adjustable. Naka-mechanical key po yung kanyang ignition at napakalaki po. Napaka-bulky nito pong kanyang flowless na fuel tank. May naka-intact naman po rito na Kawasaki decal at may lining pa po yan na green at black rito sa middle. Ito pong kanyang upuan, mas mababa po, ito pong ating rider seat para abot ng rider yung ground habang mas mataas naman po ito pong ating back rider seat. Meron po yung belt rito na pwedeng hawakan ng ating angkas. At ito pong kanyang shifter, meron po itong 6-speed manual transmission. Metal po ito pong kanyang side stand, wala po itong center stand. Black color po ito pong kanyang engine cover. At ito pong kanyang swing arm, diecast po ito na black color. Meron po siyang chain protector at mudguard para hindi po matalsikan ng dumi yung other body parts nitong ating sports bike. At naka-monoshock po dito sa center, ito pong kanyang rear suspension. Diecast po ito pong kanyang brace at alloy naman po with rubber cover, ito pong ating pillion step para sa ating back rider. Silipin naman po natin ito pong kanyang taillight. Naka-full LED po ito pong kanyang brake light. Habang naka-pop up naman po ito pong kanyang mga LED na turn signals. Meron po itong plate light, may light reflector dito sa likuran at ito pong kanyang rear fender, ang kanya pong nagsisilbing plate holder. At ang kanya pong preno dito sa likuran, naka-single disc brake na flower design, with single pad caliper na Nissin brand, black color po yan, with ABS po ito. Black color din po na glossy ito pong kanyang rear mag wheels, at ang sukat po ng kanyang gulong rito po sa likuran ay may sukat po na 160 by 60/17, tubeless po yan. At ito pong kanyang exhaust, nandirito po sa bandang ibaba, stainless steel po yan, at mayroon po itong single exhaust. Metal po ito pong kanyang foot brake. At ang presyo po ng Kawasaki Ninja 650 ay nagkakahalaga po ito ng 456,500 pesos. At kung gusto mo pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo pong mag-down payment ng 91,300 pesos. At mayroon po itong monthly installment na 18,565 pesos sa loob ng 3 taon. Ito pong kanyang katabi, isa pa rin po itong sports bike at talagang napakalupit at ang angas po ng kanyang body at design. Ito po pala ang Kawasaki Ninja 1100 SX. Ito pong kanyang main headlight, separated po pala ito sa dalawa para po sa kanyang LED na high beam, low beam. At nandirito po pala sa bandang ibaba ito pong kanyang turn signals. Adjustable din po ito pong kanyang mga side mirrors. At meron din po itong clear color na visor. Meron din po pala siyang lalagyan ng plate rito po sa harapan kung hindi ako nagkakamali. At ang kanya pong front suspension, naka-USD ports na silver color. Ang brand po niya ay Showa, Japanese brand. Equipped po ito ng dual rotor disc brake with 4-pad calipers na Brembo.
At ito po ay naka-mag wheels. At ang sukat po ng kanyang gulong rito po sa harapan ay meron po itong sukat na 120 by 70-17. At ito po palang kanyang engine, makikita nyo naman, naka-inline 4 po ito. Ito pong kanyang meter panel display, naka-fully digital at meron po siyang 2 button selector dito sa ibaba. Naka-mechanical key po ang kanyang ignition. At meron din po pala itong USB Type-C port, fast charging na rin po yan. At pagdating po sa kanyang mga button selectors, meron po itong passing light, high beam, low beam. Mayroon po pala itong cruise control. May mode selector po siya rito. May set para po sa kanyang cruise control. Nandirito po yung kanyang turn signals, horn at yung kanyang hazard button. May additional po pala dito na button para po sa kanyang heated grip. Habang dito po sa kabila, nandirito po pala yung kanyang engine kill switch at electric starter. Itim po ang kulay, dito pong kanyang mga handle grip, at black color naman po ito pong kanyang mga brake levers, at ito po ay adjustable. Ito pong kanyang fuel tank, napaka-flawless at napakalaki. Blue color po siya. May nakalagay naman po rito na Kawasaki na chrome color na 3D emblem. At ito pong kanyang upuan, mas mababa po ito pong ating driver seat para syempre mas abot niya po yung ground, habang mas mataas po yung ating back rider seat. Separated po yan sa dalawa. Black color po ito pong kanyang seat cover at meron po itong die-cast na makapal na integrated na grab bar. At ito po pala ay mayroong 6-speed manual transmission. Mayroon po itong metal na side stand, ngunit wala po itong center stand. Black color po ito pong kanyang engine cover. At ito pong kanyang pillion step para sa ating rider at back rider. Alloy po yan, tas nagkaroon po siya ng rubber cover on top na anti-slip. Yung kanyang mga braces is die-cast po siya. Mapunta naman po tayo rito sa likuran. Ito pong kanyang tail light, maangas din. Naka-full LED po yan. LED rin po na nakapop up ito pong kanyang mga turn signals. Meron po itong plate light. At ito pong kanyang rear fender, ang kanya pong nagsisilbing plate holder. Meron pa yung additional lights rito po sa dulo. At pagdating po sa kanyang rear suspension, naka-Öhlins po ata ito kung hindi ako nagkakamali. Tignan natin yung brand, kung anong brand. Ito po pala ay naka-Öhlins Racing. Gaya po ng sabi ko sa inyo, reliable yan. Makakapagbigay po yan ng outstanding na bouncing performance. Meron din po pala siya ritong mudguard para hindi po matalsikan ng dumi yung other body parts nito pong ating sports bike. At ito pong kanyang swing arm, die-cast po ito kaya matibay, lightweight. At meron po itong chain protector. At ito pong kanyang gulong rito po sa likuran, napakalapad no. Ito pong kanyang braking system dito sa likod, naka-single disc brake with single pad caliper na Nissin brand. Naka-cast wheel po ito na black color. At ang sukat po ng kanyang gulong rito po sa likuran ay mayroong sukat na 190 by 50-17, tubeless po yan. At ito pong kanyang exhaust, combination ng stainless steel. At mayroon po siya ritong cover sa top na black color. At mayroon po itong single exhaust. Makikita din po natin dito, ito pong kanyang adjuster. Öhlins po yan, Japanese brand. At alloy po pala ito pong kanyang foot brake. At ang presyo po ng Kawasaki Ninja 1100 SX SE ay nagkakahalaga po ito ng 806,900 pesos. At kung gusto mo pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo pong mag-down payment ng 161,380 pesos. At mayroon po itong monthly installment na 33,315 pesos sa loob ng 3 taon. Pagdating po sa kanilang sports bike category lineup, ito po yung isa sa mga pinakamaangas. Ito po pala ang Kawasaki ZX-10R. Ito pong kanyang facial cover, napakatulis po nito pong kanyang mga edges at agaw pansin po ito pong kanyang napakalaki at blue color na winglet. Mayroon po yung butas rito sa gitna at mayroon po siyang honeycomb grill design. Ito pong kanyang main headlight ay naka-projector lights po pala yung kanyang high beam. At nandirito po sa bandang ibaba, ito pong kanyang LED na low beam. At ito pong kanyang windscreen is clear color po siya. Mayroon po siyang plate holder dito sa harapan. At adjustable naman po ito pong kanyang side mirrors. Dito rin po pala located ito pong kanyang LED na turn signals. At ito pong kanyang front suspension is naka-inverted forks po ito. Showa brand po yan at ito po ay adjustable. Naka-dual rotor disc brake with 4-pad caliper na Brembo. At ito po ay naka-cast wheel na black color. At ang sukat naman po ng kanyang gulong rito sa harapan ay mayroong sukat na 120 by 70-17. Tubeless na po yan. Mayroon po yang ABS. At ito pong kanyang meter panel display. Digital po siya. Naka-mechanical key ang kanyang ignition. At mayroon po siya ritong Öhlins na stabilizer. At pagdating naman po sa kanyang mga button selectors, may high beam, low beam, passing light, may mode selector rito,
At meron din po pala siya ritong cruise control. Nandirito rin po yung kanyang turn signal selector, horn at hazard button. Habang dito naman po sa kabila, mayroon po siyang engine kill switch at converted na rin po yan as electric starter. Nandirito po yung kanyang select button. Itim po ang kulay nito pong kanyang mga handle grip at black color din po ito pong kanyang mga brake levers. Brembo din po yan. At napakalaki po nito pong kanyang fuel tank. Green color po siya. Mayroon po siyang silver color na nakapalibot dito po sa kanyang fuel tip. May pad din po siya rito sa bandang gitna. At ito pong kanyang upuan, separated po ito sa dalawa. Mas mababa po yung ating rider seat para mas abot yung ground, mas balanse at mas comfortable yung ating mga rider, lalong-lalo na kapag hindi katangkaran. Habang mas mataas naman po itong ating back rider seat at mayroon din po yung belt na pwedeng hawakan ng ating angkas. Nandirito naman po sa bandang ilalim yung ating grab bar. At ito po pala ay mayroong 6-speed manual transmission. Mayroon po itong metal na side stand, ngunit wala po itong center stand. Diecast po ito pong kanyang foot pegs para sa ating rider at back rider. Ganun din po, diecast din po ito pong kanyang mga braces. At itim po ang kulay nito pong kanyang engine cover. Napakalaki at napakalapad. Napakatibay po nito for sure. Ito pong kanyang swing arm. Meron din po pala itong chain protector at mudguard. At ito pong kanyang rear suspension, Showa brand din po ito na adjustable. Nandirito po siya sa center kaya makakapagbigay po yan ng outstanding na bouncing performance. At yan po ay adjustable of course. Dito po pala meron po siyang susian rito kapag bubuksan nyo po itong top na ating upuan. Meron din po siyang bilog rito na additional na light reflector. Silipin po natin ito pong kanyang tail light. Ito pong kanyang tail light, naka full LED na po yan. LED rin po ito pong kanyang mga turn signals. Meron po itong plate light, may light reflector. At ito pong kanyang rear fender, ang kanya pong nagsisilbing plate holder. At ang kanya pong preno dito sa likuran, naka single disc brake with single pad caliper na Nissin brand. Black color po ito pong kanyang cast wheel. At ang sukat po ng kanyang gulong, rito po sa likuran, ito po pala ay mayroong sukat na 190 by 55-17, tubeless po yan. At ito pong kanyang exhaust pipe, stainless steel. Yung kanya pong head protection guard ay black color at mayroon po itong single exhaust. At ito pong kanyang foot brake ay alloy din po siya. At ang presyo po ng Kawasaki ZX-10R ay nagkakahalaga po ito ng 1,029,800 pesos. At kung gusto mo pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo pong mag-down payment ng 205,960 pesos. At mayroon po itong monthly installment na 43,203 pesos sa loob ng 3 taon. Ito pong kanyang katabi, ito naman po yung ating Kawasaki ZX 4RR. So 400cc po ito na inline 4. Ayan po, apat po yung kanyang elbow. Ito pong kanyang main headlight, naka full LED po ang kanyang high beam, low beam. Nandirito po sa bandang ibaba yung kanyang turn signals. Matulis din po at pointed ito pong kanyang front face cover. May butas din po pala ito sa gitna at mayroon din po siyang honeycomb grille design. Clear color po ito pong kanyang windscreen at mayroon din po itong plate holder dito po sa harapan. Adjustable din po ito pong kanyang mga side mirrors. At ang kanya naman pong front suspension, naka USD, inverted forks po yan na black color. At ito po ay equipped with dual rotor disc brake with 4-pad caliper. Kawasaki brand po yung naka-install. Equipped po ito ng ABS. At ito po ay naka-cast wheel na black color. Dunlop po ang brand name nito pong kanyang stock tires. At ito po ay mayroong sukat na 120 by 70-17, tubeless po yan. Silipin naman po natin ito pong kanyang meter panel display. Naka fully digital ang kanyang meter panel display. May 2 button selector po na adjuster dito po sa bandang ibaba. Naka mechanical key po ang kanyang ignition. Showa brand po yung kanyang adjustable na front suspension. At pagdating po sa kanyang mga button selector, mayroon po siyang passing light, high beam, low beam, may lap button dito. Mayroon siyang turn signal selector, yung horn at nandirito rin po yung kanyang hazard button. Habang dito po sa kabila, nandirito po yung kanyang engine kill switch, converted po yan ng electric starter. Meron din po siyang selector button dito. Itim po ang kulay nito pong kanyang mga handle grip at black color po ito pong kanyang clutch lever at yung kanyang front brake lever. Ang kagandahan niyan, adjustable po siya. Napakalaki din po nito pong kanyang flowless na fuel tank. Mayroon po siyang naka-rounded shape dito na gray color para sa kanyang fuel tip.
at may Kawasaki po na nakalagay rito na decal in gray color. Ito pong kanyang upuan, lahat po ng mga sports bike may pagkakahawig. Separated po lagi yan sa dalawa. At of course, mas mababa po yung kanilang rider seat para abot ng ground yung rider kahit hindi katangkaran. Habang mas mataas po ng bahagya, ito pong ating back rider seat, may belt din po yan na pwedeng hawakan ng ating angkas. At ito po pala ay mayroong 6-speed manual transmission. Mayroon po itong metal na side stand, ngunit wala po itong center stand. Itim po ang kulay nito pong kanyang engine cover. Ito pong kanyang pillion step para sa ating rider at back rider. Diecast po yan na gray color. Diecast din po na black color. Ito pong kanyang mga braces. At ito pong kanyang rear suspension. Naka-monoshock absorber po ito. Showa brand po yan. At yan po ay adjustable. Ito pong kanyang swing arm. Naka-diecast din po pala ito na black color. Meron din po siyang chain protector at mudguard para hindi matalsikan ng dumi yung other body parts nitong ating sports bike. Mayroon din po siyang susian rito sa gilid kung gusto nyo pong buksan itong top na upuan. Ito pong kanyang tail light, naka full LED po ito pong kanyang brake light. Habang LED na rin po ito pong kanyang mga turn signals. Mayroon po itong plate light, may light reflector dito sa gitna. At ito pong kanyang rear fender, ang kanya pong nagsisilbing plate holder. At ang kanya naman pong rear braking system, naka single rotor disc brake with single pad caliper na Nissin brand. Glossy black color po ito pong kanyang cast wheel. At ang sukat po ng kanyang gulong rito sa likuran ay mayroong sukat na 160 by 60 the 17. Tubeless po yan. Stainless steel po ito pong kanyang exhaust pipe. Black color naman po ito pong kanyang metal na heat protection. At mayroon po itong single exhaust. At metal naman po na black color, ito pong kanyang foot brake. At ang presyo po ng Kawasaki ZX4RR ay nagkakahalaga po ito ng 510,000 pesos. At kung gusto mo pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo pong mag-down payment ng 102,000 pesos. At mayroon po itong monthly installment na 20,698 pesos sa loob ng 3 taon. Kung ito po 400cc, ito naman po yung sumunod dyan. Ito po 600cc po ito na inline 4. Ito po pala yung ating Kawasaki ZX6R. Ito pong kanyang main headlight. Kapansin-pansin, naka-projector lights po. Ito pong kanyang high beam, low beam. Nandirito po yung kanyang additional na mga LED lights. At napakatulis po. Ito pong kanyang mga edges. Mayroon din po palang butas rito sa gitna. At mayroon din po siyang honeycomb grille design. At ito pong kanyang windscreen. Clear color po ito. Adjustable naman po. Ito pong kanyang mga side mirrors. At ito pong kanyang turn signals na LED nandirito po pala sa bandang ibaba. At ito pong kanyang front suspension, Showa brand po yan. At ito po ay inverted forks. Adjustable din po yan. Naka-dual rotor disc brake with 4-pad caliper na Nissin brand. Black color po ito pong kanyang cast wheel. At ang sukat po ng kanyang gulong rito po sa harapan, ito po ay mayroong sukat na 120 by 70-17. Tubeless na po yan. Dumako naman po tayo rito sa itaas. Ito pong kanyang meter panel display. Fully digital din po yan. May 2 button selector po siya rito sa bandang ibaba. Naka-mechanical key ito pong kanyang ignition. At pagdating po sa kanyang mga button selectors, meron po yung passing light, high beam, low beam, selector button, yung kanyang turn signals, horn at hazard button. Habang dito po sa kabila, nandirito po yung kanyang engine kill switch at electric starter. Itim po ang kulay, dito pong kanyang mga handle grip, at black color din po ito pong kanyang clutch lever at front brake lever. Adjustable po ito pong mga to. Ito pong kanyang fuel tank, napakalaki at napakalapad, no? Mayroon po siyang pa-curve dito na pwedeng pagpatungan ng additional na bags at may nakalagay naman po rito na Kawasaki na decal in black color. Ito pong kanyang upuan, mas mababa po ng bahagya itong ating rider seat at mas mataas naman po ito pong ating back rider seat. Black color po ito pong kanyang seat cover at mayroon po yung belt na hawakan ng ating angkas. At ito po pala ay mayroong 6-speed manual transmission. Mayroon po itong side stand, ngunit wala po itong center stand. Black color po ito pong kanyang engine cover at mayroon din po pala siya ritong engine guard. Ito pong ating pillion step para sa ating rider at back rider. Diecast po yan na gray color. At diecast na rin po ito pong kanyang mga braces. At ito pong kanyang rear suspension, naka-monoshock absorber po ito na adjustable. Napakalapad at napakakapal po. Nito pong kanyang diecast na swing arm. Meron din po itong mudguard at chain protector. Nandirito rin po yung kanyang susian kapag bubuksan nyo po. Ito pong kanyang top na upuan. LED na po ito pong kanyang taillight at LED rin po ito pong kanyang mga nakapop up na turn signals.
Mayroon po itong plate light, may light reflector dito sa gitna, at ito pong kanyang rear fender, ang kanya pong nagsisilbing plate holder. At ang kanya pong rear braking system, naka-single disc brake with single pad caliper na Nissin brand. Itim din po ang kulay nito pong kanyang cast wheel. At ang sukat po ng kanyang gulong rito sa likuran ay mayroong sukat na 180 by 55-17. Tubeless po yan. At ito pong body nito pong kanyang exhaust pipe, black color po ito, pati yung kanyang head protection guard. Habang stainless steel, ito pong kanyang tip. At mayroon naman po itong single exhaust. At ito pong kanyang foot brake ay diecast po ito na gray color. At ang presyo po ng Kawasaki ZX6R ay nagkakahalaga po ito ng 720,800 pesos. At kung gusto mo pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo pong mag-down payment ng 144,160 pesos. At mayroon po itong monthly installment na 29,801 pesos sa loob ng 3 taon. At ito pong kanyang katabi na Kawasaki ZX6R na black color, ito po yung 2025 model. At ito po ay nagkakahalaga ng 720,800 pesos. The same lang din po sila ng price. At kung gusto mo pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo pong mag-down payment ng 144,160 pesos. At meron po itong monthly installment na 38,744 pesos sa loob ng 2 taon. At kung ang hanap nyo naman po ay cruiser bike na komportabling sakyan kapag nagmamaneho, ito po yung highly recommended para sa inyo. Ito po ang Kawasaki Volcan S. Ito pong kanyang main headlight, naka-bulb type po yung kanyang high beam, low beam, habang naka-bulb type din po ito pong kanyang naka-pop up na turn signals. Meron din po pala itong plate holder dito po sa harapan. At the same time, pwede po yung lagyan ng windscreen kung gusto mong i-customize. At ito pong kanyang front suspension, naka-telescopic fork po ito, naka-single rotor disc brake with 2-pad caliper na Nissin brand, black color po ito pong kanyang cast wheel, at ang sukat po ng kanyang gulong rito po sa harapan ay mayroong sukat na 120 by 70-18. Equipped na rin po yan ng ABS. Ito pong kanyang meter panel display, combination po ito ng analog at digital display. At ito po pala ay naka-naked handlebar. At pagdating po sa kanyang mga button selectors, meron po itong hazard button, meron po siyang passing light, high beam, low beam, turn signal selector at horn. Habang dito po sa kabila, nandirito po yung kanyang engine kill switch at electric starter. Itim po ang kulay, nito pong kanyang handle grip, habang chrome color naman po, ito pong kanyang mga brake levers at yan po ay adjustable. At ito pong kanyang side mirrors, square type po siya. At ito po ay naka-mechanical key pagdating po rito sa kanyang ignition. Napakalaki din po. Nito pong kanyang fuel tank at may nakalagay naman po rito na Volcan S, tas nagkaroon ng lining na red color na decal. At ito pong kanyang upuan, mas mababa po. Ito pong kanyang upuan para sa ating rider seat at medyo mas mataas po ng bahagya yung ating back rider seat. Black color po, ito pong kanyang seat cover at mayroon din po yung belt na pwedeng hawakan ng ating angkas. At ito pong kanyang engine cover, black color po ito. At ito po pala ay mayroong 6-speed manual transmission. At ito po yung kanyang shifter. Ito pong kanyang pillion step para sa ating rider at back rider ay metal po yan. Tas nagkaroon po yan ng rubber protector na anti-slip. Mayroon po itong side stand, ngunit wala po itong center stand. Ang angas din po, nito pong kanyang side cover, may susian po yan. Tas combination po ng gray at black rito po sa bandang ibaba. At ito pong kanyang swing arm, metal po ito na napakakapal. Mayroon po itong chain protector at mayroon din po yung mudguard. At ito pong kanyang tail light, nandirito po siya sa bandang ibaba. Full LED na po yan. Habang naka-bulb type naman po, ito pong kanyang mga turn signals. Mayroon po siyang plate light, may light reflector at ito pong kanyang rear fender, ang kanya pong nagsisilbing plate holder. May nakalagay naman po rito na Kawasaki na decal, tas may lining po siya na red. At ang kanya pong rear braking system, ito po ay naka-single rotor disc brake with single pad caliper na Nissin brand. Black color po ito pong kanyang cast wheel at may lining po yan na red color na decal. At ang sukat po nito pong kanyang gulong, rito po sa likuran, ito po pala ay mayroong sukat na 160 by 60-17. Tubeless na po yan. Ito pong kanyang exhaust pipe, nandirito po siya banda sa ibaba. So mababa po ito pong kanyang exhaust pipe. Black color po ito pong kanyang body at yung kanyang head protection guard at mayroon naman po itong single exhaust. Ang astig po pala, no? Nandirito po pala sa side. Ito pong kanyang rear suspension, monoshock po yan na adjustable manual.
At ang porma po, ito pong kanyang engine side cover, no? Kasi nga po nagkaroon siya rito ng Kawasaki na naka-intact sa aluminum. Tapos napalibutan po siya rito ng glossy black color. Ang astig kasi nga pang classic. Tapos meron siyang protection dito. At metal naman po ito pong kanyang foot brake. At ang presyo po ng Kawasaki Vulcan 650S ay nagkakahalaga po ito ng 430,000 pesos. At kung gusto mo pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo pong mag-down payment ng 86,000 pesos. At meron po itong monthly installment na 17,647 pesos sa loob ng 3 taon. At kung ang hanap nyo naman po ay adventure style, mayroon din po tayo niyan. Ito po pala yung ating Kawasaki Versys 650. Ang kagandahan po nito, adventure bike po siya pero yung kanyang muka ay hawig po or kinuha doon po sa ating mga sports bike or yung ating mga ZX models. Ito pong kanyang main headlight, naka full LED po, ito pong kanyang high beam, low beam, habang located naman po rito sa bandang ibaba na naka-pop up, ito pong kanyang LED na turn signals. At para sa akin, ang angas po ng dating nito pong kanyang extension cover dito na parang nagsisilbing kanyang pangil. Clear color po ito pong kanyang windscreen at ito po ay manually adjustable. At ang kanya pong front suspension, naka USD ports po ito na black color, naka dual rotor disc brake na flower design with 4-pad caliper na Nissin brand. At ito po ay nakaka-cast wheel. At ang sukat po ng kanyang gulong rito po sa harapan, ito po ay mayroong sukat na 120 by 70-17. Silipin naman po natin ito pong kanyang meter panel display. Naka-digital din po ito at mayroon po siya ditong 2-button selector. Naka-mechanical key po yung kanyang ignition at ito po ay naka-naked handlebar. At pagdating naman po sa kanyang mga button selectors, meron po itong passing light, high beam, low beam, selector button, nandirito po yung kanyang turn signal selector, horn at hazard button. Habang dito po sa kabila, nandirito po yung kanyang engine kill switch at electric starter. Itim po ang kulay nito pong kanyang mga handle grip, habang chrome color naman po ito pong kanyang mga brake levers at yan po ay adjustable. Dahon type naman po ito pong kanyang mga side mirrors. At napakalaki po. Ito pong kanyang fuel tank, may rounded shape po siya rito na fuel tip na combination ng black at silver. At meron po siyang decal rito na gray color. At ito pong kanyang extension dito na cover is napakaangas ng kanyang dating. May nakalagay po rito na Kawasaki Versys yung kanyang model name. At 650 naman po rito sa bandang unahan para po sa kanyang engine displacement. Nagkaroon po pala yan ng 3 butas rito. At ito pong kanyang upuan, mas mababa po ng bahagya ito pong ating rider seat at mas mataas naman po itong ating back rider seat. Simple lang naman po yung kanyang seat cover, black color po siya. Makapal po ito pong kanyang die-cast na grab bar para sa ating angkas. At kitang-kita naman po natin dito yung kanyang chassis, makapal na metal, kaya masasabi natin na matibay. Itim din po ang kulay nito pong kanyang engine cover at nagkaroon po yan ng engine guard dito. At ito po pala ay mayroong 6-speed manual transmission. Meron po itong side stand ngunit wala po itong center stand. At ito po ang ating foot pegs para sa ating rider at back rider. Alloy po yan, ngunit nagkaroon po yan ng rubber cover on top na anti-slip. At ito pong kanyang braces, metal po ito. At ito po palang kanyang integrated na grab bar, mayroon na po yung abang na pwede nating paglagyan ng side box. At ito pong kanyang tail light, naka full LED na po yan. LED rin po ito pong kanyang naka-pop up na turn signals. Meron po siyang plate light. At ito pong kanyang rear fender, kanya pong nagsisilbing plate holder. Meron din po yung additional na light reflector dito sa dulo. At ang kanya pong rear braking system, naka single rotor disc brake na flower design with single pad caliper na Nissin brand. Itim din po ang kulay nito pong kanyang cast wheel. At ang sukat po ng kanyang gulong rito po sa likuran, ito po pala ay mayroong sukat na 160 by 60-17. Napakakapal po pala na die-cast at black color po ito pong kanyang swing arm. At ito pong kanyang rear suspension, nandirito po pala siya sa side at ito po ay naka-monoshock at yan po ay adjustable. At ito pong kanyang exhaust pipe, nandirito po pala siya sa bandang ibaba, stainless steel po yan at mayroon po itong single exhaust. At metal naman po ito pong kanyang foot brake. At ang presyo po ng Kawasaki Versys 650 ay nagkakahalaga po ito ng 514,000 pesos. At kung gusto mo pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo pong mag-down payment ng 102,800 pesos. At meron po itong monthly installment na 20,850 pesos sa loob ng 3 taon. At ito pong kanyang katabi, ito naman po ay isang uri ng sports naked bike.
So ito po pala ang ating Kawasaki Z500. Malupit din po at kakaiba rin po yung dating nito pong kanyang main headlight, para po siyang robot. Naka full LED po ito pong kanyang high beam low beam. Matulis din po ito pong kanyang front face cover. May maliit po siya rito na visor. Habang nandirito po sa bandang itaas, ito pong kanyang mga turn signals na naka-bulb type. At ang kanya pong front suspension, naka-telescopic fork po ito, naka-single rotor disc brake, with tupad caliper. Black color po ito pong kanyang cast wheel. At ang sukat po ng kanyang gulong rito sa harapan ay meron pong sukat na 110 by 70-17. Tubeless na po yan at equipped na rin po ito ng anti-lock braking system. Ito pong kanyang digital meter panel display, maporma din po. Mayroon din po siyang additional rito na 2-button selector. Naka-mechanical key ang kanyang ignition at ito po ay naka-naked handlebar. At pagdating po sa kanyang mga button selectors, meron po itong passing light, high beam, low beam, turn signal selector, horn, at hazard button. Habang dito po sa kabila, meron po siyang engine kill switch at electric starter. Itim po ang kulay nito pong kanyang mga handle grip at chrome color naman po ito pong kanyang mga brake levers. Ito pong kanyang fuel tank, napakalaki rin nito kasi nga big bike, kaya asahan natin na yung kanilang mga fuel tank ay talagang bulky kaya maporma. May nakalagay naman po rito na Kawasaki decal, combination ng black at gray. Ito pong kanyang fuel tip. Mas mababa po ito pong ating back rider seat para maabot po ng mga kababayan natin na hindi naman ganun katangkaran. Separated po sa dalawa ito pong kanyang upuan at mas mataas po ito pong ating back rider seat. Mayroon din po yung belt na pwedeng hawakan ng ating angkas. At ito po pala ay mayroong 6-speed manual transmission. Itim po ang kulay nito pong kanyang engine cover. At ito po ay mayroong side stand ngunit walang center stand. At diecast naman po na gray color, ito pong ating pillion step para sa ating rider at back rider. Diecast din po yung kanyang mga braces. At ito po palang kanyang chassis is gold color po siya kaya very attractive din yung kanyang dating. Ito pong kanyang swing arm, metal po yan. Mayroon po siyang chain protector at mudguard. At ito po pala ay gumagamit ng monoshock absorber para po sa kanyang rear suspension. Mayroon din po yung susian rito kapag gusto nyo pong buksan ito pong kanyang top na upuan. Naka-LED po ito pong kanyang taillight, ngunit bulb type po ito pong kanyang mga turn signals. Meron po yung plate light, may light reflector, at ito pong kanyang rear fender, ang kanya pong nagsisilbing plate holder. At ang kanya naman pong preno rito sa likuran, naka-disc brake din po yan with tupad caliper na Nissin brand. Itim po ang kulay nito pong kanyang cast wheel. Glossy black color po yan. At ang sukat naman po ng kanyang gulong rito po sa likuran ay mayroong sukat na 150 by 60-17. Tubeless po yan. At ito pong kanyang exhaust pipe black color. Combination po ng stainless steel na heat protection guard. At ganun din po, stainless steel din po pala ito pong kanyang tip at meron po itong single exhaust. At metal din po ito pong kanyang foot brake. At ang presyo po ng Kawasaki Z500 ay nagkakahalaga po ito ng 289,800 pesos. At kung gusto mo pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo pong mag-down payment ng 85,017 pesos. At meron po itong monthly installment na 8,855 pesos sa loob ng 3 taon. At kung ang hanap nyo naman po ay on and off-road bike, meron din po tayo rito sa Kawasaki. At ito po yung highly recommended na pwedeng gamitin pagdating po sa on and off-road condition. Ito po pala ang Kawasaki KLX 300 SM. Ito pong kanyang main headlight, nahahati po ito sa dalawa. Naka full LED po ang kanyang high beam low beam. Ngunit naka-pop up po na bulb type ito pong kanyang turn signals. Mapapansin nyo mataas po yung kanyang front fender dahil nga pwede po itong pang trail. At ito pong kanyang front suspension ay naka-inverted forks po ito kaya makakapagbigay yan ng magandang bouncing performance. Mayroon din po siya ritong cover at may bilog po siya rito na additional na light reflector. At ito pong kanyang front braking system, ito po pala ay naka-single rotor disc brake na flower design with tupad caliper. Black color po ito pong kanyang metal rim, naka-spokes po ito. At ang sukat po nito pong kanyang gulong rito po sa harapan, ito po pala ay mayroong sukat na 110 by 70-17. Ngunit ito pong kanyang stock tires ay hindi po siya naka semi-dual purpose pattern tires. So, naka on-road po. Ito pong kanyang stock na gulong. So, pwede nyo po yung palitan kapag gusto nyo pong gamiting pang off-road. At ito pong kanyang meter panel display, digital po yan. Naka-mechanical key po yung kanyang ignition. At ito po ay naka-naked handlebar.
At pagdating po sa kanyang button selectors, meron po itong high beam, low beam, turn signal selector at horn, habang dito naman po sa kabila, may engine kill switch at nandirito po yung kanyang electric starter. Itim po ang kulay nito pong kanyang handle grip at chrome color naman po ito pong kanyang mga brake levers, habang bilugan naman po ito pong kanyang mga stock na side mirrors. At ito pong kanyang fuel tank, nandirito po siya sa bandang harapan. Itim po yung kanyang kulay, ganun din po yung kanyang fuel tip. At ang ganda po ng pagkakalagay po nila rito sa kanyang extension cover dito. May nakalagay naman po rito na KLX 300SM yung kanyang model name. At ito pong kanyang upuan, pahaba po ito. At mapapansin natin na premium seat din po siya, combination ng gray at black yung kanyang seat cover. May belt din po ito dahil nakadesign naman po ito pang dalawahan. May nakalagay naman po rito na Kawasaki na decal or naka-intact in white color. At nagkaroon po pala siya rito ng protection cover na additional natin extension para sa kanyang cover para po rito sa kanyang exhaust para hindi po kayo mapasok kapag meron po siyang angkas. At ito pong kanyang exhaust pipe, stainless steel po yan. May heat protection guard pa siya rito. At meron po itong single exhaust. At ito po pala ay mayroong 6-speed manual transmission. Gray color po ito pong kanyang engine cover. Habang die-cast naman po ito pong kanyang pillion step para sa ating rider at back rider. At ito po ay mayroong rubber cover on top na anti-slip. Mayroon po itong side stand ngunit wala po itong center stand. At naka-monoshock absorber naman po ito pong kanyang rear suspension at ito po ay manually adjustable. Metal po ito pong kanyang swing arm. Mayroon po itong chain protector at mayroon din po siyang harang para hindi po matalsikan ng putik yung ating rear suspension. Silipin naman po natin, ito pong kanyang taillight. Naka-bulb type po ito pong kanyang taillight at bulb type din po ito pong kanyang turn signals. Mayroon po itong plate light, may light reflector dito sa gitna. Mayroon pa po rito sa magkabila na bilog at ito pong kanyang rear fender, ang kanya pong nagsisilbing plate holder. At ang kanya pong rear braking system, ito po ay naka-single rotor disc brake na flower design with single pad caliper. At ito po ay naka-spokes metal rim, black color po yung kanyang rim. At ang sukat po ng kanyang gulong rito po sa likuran ay mayroong sukat na 130 by 70-17. Rolled Winner yung kanya pong brand name. At ito pong kanyang exhaust or ito pong kanyang elbow, mayroon po siyang head protection guard dito na stainless steel. Gray color po yung kanyang engine cover at yung kanyang black cover. At gray color din po pala ito pong kanyang metal na foot brake. At ang presyo po ng Kawasaki KLX 300SM ay nagkakahalaga po ito ng 320,000 pesos. At kung gusto mo pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo pong mag-down payment ng 64,000 pesos. At meron po itong monthly installment na 13,221 pesos sa loob ng 3 taon. At bukod po dito sa ating Kawasaki KLX 300SM na on and off-road bike, mayroon din po pala tayo ritong available na ATV. So yung mga mahilig pong mag-adventure, ito pwede nyong gamitin sa trail o di kaya sa farm. Ito po yung ating Kawasaki Brute Force 300. So 300cc po ito. Ito pong kanyang main headlight, naka-bulb type po yan. At may naka-intact na Kawasaki dito po sa kanyang grill, dito po sa harapan. Mayroon po yung bumper, kaya maaasahan, matibay. Mayroon din po siya ritong front carrier. At ito pong kanyang handlebar cover, may naka-intact po rito na Kawasaki na decal. At ito pong kanyang gulong rito po sa harapan ay naka-dual purpose pattern tires. Maxxis po yung kanyang brand. At ang sukat po ng kanyang gulong rito sa harapan ay mayroong sukat na 22 by 7-10. At ito pong kanyang front suspension, naka-coil spring po yan sa magkabila. Silipin naman po natin ito pong kanyang meter panel display. Naka-digital po pala ito. At mayroon po siyang 2-button selector dito. Yung kanya pong ignition switch is mechanical key po siya. At pagdating naman po sa kanyang mga button selectors, mayroon po siyang high beam, low beam, hazard button, engine kill switch, at mayroon din po siya ritong override button. Dito po sa kabila, nandirito po yung kanyang accelerator. Itim po ang kulay nito pong kanyang mga handle grip, habang black color naman po, ito pong kanyang brake levers. At ito po pala yung kanyang parking brake. At ito po yung kanyang fuel tank, nandirito sa gitna. Parang mayroon po siyang hose rito. At mayroon po siyang decal na nakalagay rito na Brute Force 300 dahil 300cc po ito. Yung kanyang engine is chrome color po yung kanyang cover. At ito naman po yung kanyang pillion board. Anti-slip po yan kaya di ka madudulas.
Nakadesign po ito sa dalawahan, kaya kung mapapansin nyo, dito po yung paa ng ating rider at dito po yung back rider. Ito pong kanyang upuan, malambot din naman po siya at napakalapad. Black color po yung kanyang seat cover. At kapansin-pansin po, napakaluwag at napakalapad din po at talagang matibay. Ito pong kanyang rear carrier. So pwede po tayong maglagay dyan ng mga box, bags, or di kaya top box. Meron din po pala yung additional na light reflector. May nakalagay naman po pala rito sa kanyang rear fender na Kawasaki. At ito pong kanyang gulong rito sa likuran. Napakalaki no. Maxxis po yan at ito po ay naka-dual purpose pattern tires. At ang sukat po ng kanyang gulong rito sa likuran ay merong sukat na 22 by 10-10. At ito pong kanyang exhaust pipe, black color po ito at meron po itong single exhaust. Naka-bulb type po ito pong kanyang tail light, brake light. May additional po pala siya na light reflector dito sa likuran for more visibility. At ang kanya pong rear suspension, naka-monoshock absorber po ito, nasa center. At ang kanya pong rear braking system, naka-disc brake po ito with single pad caliper. Ang astig po pala nito pong Kawasaki Brute Force 300. Kaya kung naghahanap po kayo ng ATV, ito po yung mga magandang gamiting pang-service sa farm. At ang presyo po ng Kawasaki Brute Force 300 ay nagkakahalaga po ito ng 329,000 pesos. At kung gusto mo pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo pong mag-down payment ng 65,800 pesos. At meron po itong monthly installment na 13,564 pesos sa loob ng 3 taon. At kung umabot ka po sa dulo ng video na ito at may balak kang maglabas ng mga Kawasaki motorcycles ay maaari nyo po akong i-PM at i-message para matulungan ko po kayo na makapaglabas ng inyong dream big bikes. At kung naghahanap naman po kayo ng mga accessories gaya po ng crash guard, rear carrier, top box, side panners, motorcycle cover, gloves, helmet o di kaya mini driving light, ay ilalagay ko na lamang po yung product link dito sa video na ito. Paki-check na lamang po para hindi na po kayo mahirapang maghanap. At kung bago pa lamang po kayo rito po sa aking page at channel, ay huwag niyo pong kalimutang mag-follow at mag-subscribe para lagi po kayong maging updated. Hanggang sa muli, kita-kits!